Ngayon nakikita na natin kung gaano kalaki ang impact nitong si Marcus Smart sa lineup ng Lakers at kung gaano nga raw talaga kahalaga yung double output na binibigay sa kanya at inaasahan sa kanya ng Lakers mula opensa at depensa. Hindi sobrang explosive sa opensa pero nagiging malaki ang role niyan lalo na sa pag-handle ng mga clutch plays at nagpapaganda sa rhythm nila mula opensa at depensa. Para ngayon kasi nangyayari na ang sinasabi ng mga analyst na low risk pero high rewards nga raw talaga ang pag-sign ng Lakers dito kay Marcus Smart. Si Marcus Smart kasi ngayon ang nakikita talaga na nagpapalakas ng defensive output ng Lakers sa pamamagitan ng elite perimeter defending, hustle at versatility. Sa opensa at lineup composition, nagbibigay lang siya ng value sa paraan ng pagsasama niya sa rotation dito kay Luka at dito kay Austin Reeves. Kaya nga mas nagiging balanse nga raw ang takbo ng rotationing nila ngayon sa regular season. Ngayon, lumalabas ng araw talaga ang halaga nitong si Smart dahil siya yung sagot sa pangangailangan ng Lakers pagdating sa defensive anchor. At ang resulta ng performance at fit nagsisimula ng araw makita ngayon ng mga analyst at media dahil nagiging perfect ang versatile nga raw nito sa pagiging defender sa lineup, meaning na naaabot na nitong si Smart ngayon kung ano yung ine-expect sa kanya ng front office ng Lakers. Ngayong regular season kasi, nag-a-average siya ng 10.3 points, 2.3 rebounds, 3.4 assists, 2.3 steals per game. Pero sa advanced stats ng ESPN, meron niyang 9.6 points, 2 rebounds, 3.3 assists at field goal percentage na umaabot ng 41% na ngayon. Hindi siya yung pangunahing scorer pero alam naman natin yan mga parekoy. Pero malaki ang ambag ni Smart sa opensa at nakakatulong yan sa ball movement, secondary ball handler at may mga clutch shooting streaks. Yan yung nagiging malaking bagay sa kanya pagdating sa opensa. Sa lineup flexibility, dahil kay Smart mismo ang Lakers nagkakaroon ng option na ilagay siya para pamalit o mag-rotate sa mga wing o guard defender habang hindi gaanong bumababa ang opensa mula sa mga core nila. Si Smart ang nakikitang kapag kasama sa lineup itong si Luka at Austin Reeves, mas nagiging balanse ang rotation nila dahil sa defensive glue na nabibigay nitong si Smart. Siya rin kasi mismo yung nakikitang cultural fit at siya mismo ang nagsasabi na papasok siya para gawin ang tenacious defender, bring intensity, leadership, basketball IQ. Yan yung maaambag niya sa Lakers at maging peste nga raw sa pagiging defensive player niya tulad ng ginagawa niya noon pa. Sa profile niya ngayon sa Lakers, nakakapag-deliver yan ng 11 points, 4.4 assists, 2.6 steals per game sa loob ng 30 minutes. Mahaba na rin yung playing time niyan dahil sa malaking ambag nga at magandang performance na nagagawa niyan ngayon sa regular season. Dahil inaasahan nga na dapat magkakaroon to ng restriction dahil sa mga injury concern. Pero ngayon nakikitang mas nagiging healthy yan sa rotation nila. Sa 3-pointer niya, hindi overpower mula sa karir niya na 32.4% sa field pero hindi inaasahan na magiging sharpshooter talaga yan. Ang under-evaluing niya higit sa depensa, yung pace change, yung defensive top at transition sa offense na mahalaga na mabigay niya sa bawat games na nangyayari ngayon sa kanila sa regular season na to. Kaya may datos ngayon na lumalabas na nagsasabing ang minutes ni Smart sa Lakers mas nagpapataas ang defensive ratings nila. May malaking improvement nga raw talaga ngayon mula sa 17.3 points per 100 possession appreciation tulad ng nabanggit sa ibang teams ngayon na number 1 sa defender. Ang leadership at mindset ni Smart, yung hustle at aggressiveness nito sa bawat possession yung nagpapataas ng intangible value ng team sa mahihirap na labs gaya ng playoffs. Ang board din ng Lakers na maging contender agad lalo na kay LeBron at Luka nangangailangan ng win now piece. Si Smart ang fit sa ganitong urgency ng Lakers ngayon. Sa kabilang dulo naman ang Lakers nasa punto na i-evaluate ang frontcourt rotation nila. Si Kleber ang malinaw na red flags, availability at performance kaya isinaalang-alang ang pag-move niya ngayon sa roster nila. Si Kleber napunta yan sa Lakers bilang bahagi ng malaking trade kasama si Luka pero since na makuha nila yan last mid-season hindi gaano nagagamit yan dahil sa injury concern at availability niya. Malaki ang duda sa kanya sa contribution dahil sa mga problema sa availability, madalas injured pa at pagbababa ng performance. Sa isang team preview na if doesn't work, pwede nga raw mag-ship ang plano sa kanya ng Lakers at di abutin ng next summer to at magamit yan sa trade ngayon habang dumadaan ang regular games nila.
Bumagsak yung shooting percentage niya mula sa 3-point line, hindi na niya na-replicate ang dating top form niya nung nasa Dallas pa. Dahil dyan mismo malinaw na bahagi ito ng strategy ng Lakers na pag-aralan nga raw talaga ngayon ang pag-move dito kay Kleber, lalo na kung hindi ma-deliver ng katawan at laro niya yung inaasahan sa kanya. Itong si James Wiseman na dating second overall pick ang nakikitang magiging alternative target ngayon ng Lakers. May mga report na lumalabas ngayon na siya ang magiging target para sa center frontcourt depth na susuporta kay Ayton. Sinasabi na ang pagkuha ng Lakers kay Wiseman ay low risk, low reward play para sa Lakers yan ha. Ang Lakers naman nangangailangan talaga ng maraming maaasahang big man sa frontcourt. Isang player na maaaring mag-box out, mag-protect ng rim at kung possible mag-stretch sa floor, maging suporta kay Ayton, yan mismo yon. Si Kleber kasi na dating stretch big, hindi na nagpapakita ngayon ng dati niyang range at consistent availability. Kung titignan si Wiseman, hindi siya natural na stretch big gaya ni Kleber na may 3-point threat pero interior laro niyan, kaya mas nakikitang malaki ang tsansa na magdomina sa ilalim. Nakikita kasi si Wiseman bilang isang upside bet, hindi guarantee pero may potential kung maayos ang fit at ma-maximize yung skill nito sa frontcourt. Pero yung pagkuha kay Wiseman, kailangan ng realistic expectation. Hindi to siguradong magiging star center o maging starter, isang role player na may chance na mag-improve o magamit talaga ng Lakers bilang suporta lang dito kay DeAndre Ayton.